Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. So sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. So welcome back po sa aking channel, Parak Tutorial Video. So tanong, ang isang asawa na nahuli yung kanyang sariling asawa, caught in the act, no? Kasama ang kanyang kalaguyo na nakipagtalik sa isa't isa. So dahil dito, yung kanyang asawa ay sumiklab yung init, galit na para bang magunaw na yung mundo. So dahilan na yung kanyang asawa ay kumuha ng itak at pinagtataga yung kanyang sariling asawa at ang kalaguyo nito. As a result, namatay yung dalawa, yung kanyang asawa at ang kalaguyo. So tanong, makakasuhan ba o makukulong ba yung tumaga o pumatay sa kanyang asawa at sa kalaguyo nito? Yan po yung ating sasagutin sa vlog na ito. At kung gusto nyong ipagpatuloy yung video na to, please stay tuned lang po sa aking channel, Parak Tutorial Videos. Guys, according po sa ating 1987 Philippine Constitution, it guarantees the right to life and equal protection of law. Ngunit mayroon pong probisyon sa Revised Penal Code, Article 247, na ang isang legally married person ay nasurpresa dahil ang kanyang sariling asawa ay nakipagtalik sa ibang lalaki. So in that particular circumstances, dahil sa bugso ng damdamin, wala siya sa kanyang sariling pag-iisip, dahil mainit ang kanyang ulo, ay nagawa niya na patayin ang kanyang sariling asawa at ang kalaguyo nito. So in that particular circumstances, the law says, no, ang probisyon na ito ay nagsasabi na hindi siya makukulong. He will be punished only the penalty of destierro. Ano ba yung destierro? Ito po ay isang form of punishment. Siya po ay ilalayo o itatapon sa isang lugar na malayo sa pamilya ng kanyang asawa na namatay. Kaya marami pong nagsasabi na ang destierro is not a penalty, bagkus it is a protection on the part of the legally married person dahil nagawa niya ang isang krimen dahil wala siya sa kanyang pag-iisip or due to passion or init ng ulo. Yan po yung sinasabi ng batas. Kaya nga, marami po yung sumasalungat sa batas na ito. Marami po mga attempts na i-amend yung batas na ito. But tandaan po natin, sa kabila ng mga attempts of amendments ay wala pong nagawa. The law still exists. So wala po tayong rason na hindi ito sundin. Kaya nga sinasabi dito, Dura lex sed lex. The law may be harsh, but it is still the law. Alam nyo guys, yung Article 247, technically speaking, ay hindi po basta-basta. Kapag hindi po nasunod yung elemento ng probisyon na ito, no, ay hindi po makakasuhan ng destierro yung isang legally married person, kundi siya po ay maaaring makasuhan ng parricide, homicide, murder, or serious physical injury, depending po on the circumstances. Kaya nga, dapat po nating alamin kung ano po yung nakasaad na mga elemento ng batas na ito. Una, kailangan yung person na pumatay is legally married. Kailangan yung tao is kasal sa kanyang asawa. No? Kapag sila ay isang live-in partner, ay hindi po sakop ng batas na ito. Pangalawa, kailangan actual, caught in the act, nahuli sa akto, na sila po ay nagkaroon ng or nag-sexual intercourse, nagtatalik. Sabihin na natin na
sila ay nagyayakapan, no? Hindi sila nagtatalik o naroon lang sila sa isang kwarto. So maaaring hindi sakop ng batas or probisyon na ito yung ganyang pangyayari. So kapag pinatay ng isang legally married person yung kanyang asawa, yung kaso is parricide. Kapag pinatay niya ang kalaguyo ng kanyang asawa, it's either be yung kaso is homicide or murder, depending on the circumstances. Kapag sinaktan niya or he inflict physical injury, it's either be serious physical injury. So, depende po yan sa sitwasyon. Pangatlo, yung legally married person ay pinatay yung kanyang asawa, no? Pagkatapos na nahuli niya or nasurpresa siya sa ginawa ng kanyang asawa at sa lalaki ng kanyang asawa. Pang-apat, during the incident ay tumakbo yung dalawa. So hinabol ng legally married person yung kanyang asawa at kalaguyo nito. Hindi niya tinantanan sa paghabol. As a result, ay napatay pa rin niya yung dalawa. So, yan po ay saklaw pa ng Article 247. Ngunit, kapag mayroong gap or mayroong oras na naputol, no? Ay hindi po ito sakop ng Article 247. Let's say hinabol niya, then tumakbo yung dalawa at nakatago, nakaalis, hindi niya nahanap. Then the following day, nakita niya, pinatay niya yung dalawa. So, in that particular circumstances, ay hindi na po sakop ng Article 247 yung ganyang pangyayari. So guys, maraming salamat po sa panonood. And for those na hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, please like, share, and subscribe my channel para tutorial video. So, kita-kits po tayo for my next vlog. Bye-bye!